Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. And today ay isasama ko nga kayo sa ating scuba diving vlog part 2. Actually, matagal na ito na nasa phone ko. Kaso nga lang, dahil busy din sa school at wala masyadong time makapag-edit, makapag-vlog-vlog, so ngayon ko lang siya i-upload. So first thing first, kung bago ka pa lang dito sa channel namin, ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ay updated ka sa aming mga susunod na video na i-upload. And konting favor na rin guys, pahelp naman po kami na makareach tayo ng 1,000 subscribers. Yes po, ang aming pong quota is 1,000 subscribers sa ngayon. And hindi po namin magagawa iyon kung wala po ang tulong ninyo. Kaya po, pa-share naman po ng ating mga videos sa ating mga friends po, mga kakilala, relatives, para naman po ma-reach natin yung quota po namin. By the way guys, ang bisita pala ngayon ng papa ko ay mga German national. And yes, yung lalaki niya na patawa-tawa ay isa sa kanilang mga guide. Siya si Mr. Erap. Yes, Erap ang pangalan niya kasi ang totoo niyang pangalan ay Joseph. So yung former president natin is si President Joseph Estrada. So yun, magkapangalan sila kaya Mr. Erap din ang pangalan niya. And then yun naman yung mga ibang mga kasama niyang mga divers, guide, and also mga crew. And yan lahat ang bisita nila. Actually, iba-iba yung mga bisita nila guys. May mga Chinese national, Taiwanese, Thai, ganun, English, hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko din, bihira lang sila magkaroon ng bisita na Pinoy. Mostly talaga mga foreigner yung mga bisita nila, ganun, Korean, o parang bihira lang din magkaroon ng mga Koreano. Kadalasan Chinese, Taiwanese, Thai, mga ganyan, Malaysian, yung mga Singaporean, mga ganyan. Parang Chinese pa rin sila, 'di ba? And then mga Amerikano, may mga taga France din, mismong taga Germany, mga ganyan. Basta puro mga foreigner yung mga bisita nila. At isa din sa struggle or challenge ng mga crew, yung pagbubuhat ng mga malalaking tangke, yung mga oxygen na ginagamit nila para sa pag-dive. Hindi talaga kasi maiwasan na sobrang low tide, as in talagang mapapasaba ka talaga sa mahabang lakaran. And iyon ang isa sa mga struggle nila kasi ang bigat ng kanilang mga binubuhat guys, tapos dalawa pa kabilaan. And ganyan, malayo pa ang kanilang lalakaran, minsan marami pa ang mga tinik-tinik, yung mga sea urchins. Kaya dapat talaga na doble ingat ka sa paghahakot ng mga tangke para hindi ka rin matusok ng mga sea urchins. Kasi sobrang sakit niyan guys, as in, na-experience ko na yan. And swerte mo na lang din kapag sakto na high tide, syempre hindi ka na maghahakot ng todo kasi malapit lang, nasa may baybayin lang. And anytime naman guys, pwede kayong magpa-reserve or mag-book ng appointment kapag gusto nyong ma-experience yung mag-dive dito sa amin sa Romblon. And hindi kayo magsisisi guys kasi ang dami-daming magagandang tanawin dito sa amin. At kung gusto mo naman ng mga underwater creatures na hindi mo pa nakikita, ang tour guide na ang bahalang mag-tour sa inyo kasi kabisado na nila yung mga diving spots na araw-araw nilang pinupuntahan. Gabi man yan or araw. Yes po, tama po ang narinig ninyo. Kasi iba yung mga creatures na makikita mo sa umaga and iba rin yung makikita mo naman kapag sa gabi. May night dive and then may morning dive sila. Yung ibang mga foreigner, nagda-night dive sila kasi gusto nilang makita or ma-feature yung mga species na makikita sa gabi lang. Hindi mo kasi sila makikita sa umaga kasi naka-specific lang sila na sa gabi mo lang makikita. And ang duration ng kanilang pag-dive ay usually 4 dives lang, sa umaga na yun at sa hapon. Minsan nagda-night dive sila, nakapdepende kung ano yung gusto ng kanilang mga bisita. Sa bawat pag-dive nila, ang duration lang ng kanilang dive ay nasa 1 hour or 1.5 hour. Yun ang patakaran ng management kaya yun lang din ang kanilang sinusunod. May mga rules din silang sinusunod gaya ng bawal hawakan yung mga species na kanilang makikita, and then bawal din nilang kunin or dalhin pabalik yung mga corals or kung ano pa man ang mga nakakaakit na pwedeng madala pabalik. Bawal din nilang sirain yung habitat ng mga isda or kung ano pa man ang mga species na makikita nila. Ang pwede lang nilang gawin ay kunan ng litrato o kaya ng video yung mga nakikita nilang hayop na nasa ilalim ng dagat.
Isa ring benefit sa pag-dive is na-explore mo yung karagatan at nakikilala mo yung iba't ibang uri ng mga animals na hindi mo pa nakikita, and ikaw rin mismo ang nakakasaksi ng kanilang mga totoong itsura sa ilalim, gaya na lamang nito. Ito ang tinatawag na red-faced dwarf goby o Philippine goby o mas kilala sa local term na tabyos. Isa itong tropical fish sa subfamily ng Gobionella sa brackish water at sa mga mangrove areas ng Southeast Asia. Ito naman ang Sinancia verrucosa, stonefish kung tawagin o bantoy sa local terms. Ang mga stonefish ay isa sa mga species ng venomous marine ray finned fish na kabilang sa pamilya ng Sinancinae, ang mga scorpion fishes. Ito naman ang tinatawag na nudibranch o sea slugs. Ang mga sea slugs ay marine mollusk na parte ng gastropod class at ng Phylomollusca. Sila ay mga diverse group of creatures na makikita sa iba't ibang habitat katulad ng tropical countries, polar regions, at ng kaliliman ng dagat. Ang mga sea slugs ay may mga range in color mula sa vibrant color hanggang sa muted color, at ang ilan sa mga species na ito ay nag-i-evolve para mawala ang kanilang mga shells ng tuluyan, habang iba naman ay may mga reduced or internal shells. Isa ring uri ito ng nudibranch. Kadalasan talaga ang mga nudibranch ay mababagal kumilos kasi sila ay nabibilang sa mga mollusk o gaya ng mga snail, mapalupa man o dagat. Ito naman ang tinatawag na peacock mantis shrimp o pitik sa local terms. Isa itong invertebrates at may sukat ng halos 1.2 hanggang 7.1 inches. Karaniwang pagkain nila ay mga mollusk at mga crabs. Ang mga pitik ay napaka-colorful na shrimp at nagtatago sila sa ocean floor para sa kanilang seguridad. Maraming uri nga ng nudibranch ang makikita dito sa probinsya ng Romblon. Kaya nga ipabalik-balik talaga dito sa probinsya yung mga foreigner na gustong makakita at maka-explore pa ng mga iba't ibang uri ng nudibranch. Yun lang guys, at sana nag-enjoy kayo sa ating exploration ngayong araw. Thank you! I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head.